Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa tahimik na sulok ng isang maliit na baryo, may isang gabing halos walang ingay. Tanging pagaspas lang ng dahon at mahihinang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Sa gitna ng katahimikang iyon, naroon ang isang munting tahanan na tila humihinga ng dahan-dahan, parang nakikisabay sa tibok ng mundo. At doon, sa loob nito, nagsisimula ang isang kwento. Isang kwento ng pag-angat na hindi minamadali. Isang pag-usad na parang pagdaloy ng ilog, mabagal pero tiyak. Ito ang kwento ni Kulas, isang simpleng tao na hindi naghahanap ng ingay o papuri. Ang gusto niya lang ay makahanap ng kaunting kapayapaan sa bawat umaga at konting pag-asa sa bawat gabi. Habang unti-unting lumalamig ang hangin at dahan-dahang pumipikit ang araw, dito sisilang ang kanyang tahimik na paglalakbay. Kaya huminga ka muna ng malalim. Hayaang lumambot ang iyong balikat at payagan ang sarili mong magpahinga. Dahil ang kwentong ito ay marahan, mahina at idinisenyo para dahan-dahang yakapin ka tungo sa mahimbing na pagtulog. Handa ka na ba? Tara, simulan natin ang malamlam na kwento ni Kulas. Sa isang sulok ng baryo, kung saan ang hangin ay laging mabagal at ang mga dahon ng puno ay tila marahang humihinga, doon naninirahan si Kulas. Tuwing umaga, nagigising siya hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa banayad na pagtama ng unang sinag ng araw. Sa bintana ng kanyang maliit na kubo, umuuga-uga pa ang mga anino sa dingding at tila nakikisabay ang lahat sa mabagal na ritmo ng kanyang mundo. Pagbangon niya, unang ginagawa ni Kulas ang magpainit ng tubig para sa kanyang kape. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, nakatayo lang siya sa may pintuan. Pinapakinggan ang huni ng mga ibon sa palayan. Para bang isang mahabang buntong hininga ng kalikasan ang bumabalot sa kanya. At sa simpleng sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala siyang hinahabol na oras. Pag-upo niya sa harap ng mesa, tinatapik niya ang lumang tasa bago lagyan ng kape. Isang higop, isang malalim na paghinga, at isang tahimik na ngiti. Ganito magsimula ang araw ni Kulas. Walang pagmamadali, walang nakakaistorbong ingay. Tanging ang dahan-dahang pag-usad ng umaga at ang banayad na pag-asa na baka sa tahimik na paraan may magandang magaganap sa kanyang buhay. Sa gilid ng kubo ni Kulas, may isang lumang upuang kawayan na tinatawag niyang pinakakomportableng lugar sa buong mundo. Maraming taon na ang upuang iyon. Minana pa niya mula sa kanyang lolo, kahit may ilang bahagi nang nagluluwa ang hibla at kahit kumakalansing ito kapag inuupuan, hindi kailanman nawala ang lambing na dala nito. Bawat hapon, pagkatapos ng magaan niyang gawain, pagtatabas ng damo, pagdidilig ng tanim, o paghakot ng tubig, umupo si Kulas sa upuang iyon. Hindi para magpahinga lang, kundi para mag-isip. Dito niya pinupulot ng dahan-dahan ang mga piraso ng pangarap na matagal na niyang tinatago. Sa bawat pag-upo niya, parang naririnig niya ang boses ng lolo niya, payapa at mabagal. Anak, hindi kailangang magmadali ang sino mang may tunay na layunin. Sa harap niya, nakalatag ang malawak na palayan. Kapag hinahaplos ng hangin ang mga tangkay ng palay, umiindak ang mga ito na parang alon. Iyon ang paboritong tanawin ni Kulas. Sa tuwing titingnan niya ang galaw ng mga ito, nararamdaman niya ang mahinahong tibok ng puso. Parang sinasabing may oras para sa lahat. Sa mga sandaling iyon, iniisip niya kung paano kaya siya makakaangat
nang hindi binabasag ang katahimikan ng kanyang buhay. Gusto niyang magkaroon ng kaunting dagdag na kita, hindi para maging magarbo ang pamumuhay, kundi para lang mas maging komportable. Isang maliit na tindahan, isang simpleng hanap buhay, iyon ang matagal na niyang pangarap. Habang nakaupo siya, inilalapat niya ang kamay sa malamig na kawayan. May gasgas, may luma, pero matatag. Parang siya. Maraming pinagdaanan, pero nakatayo pa rin ng mahinahon. At doon, habang unti-unting lumulubog ang araw at tinatabunan ng dilaw na liwanag ang palayan, nagpasya si Kulas. Hindi niya kailangang magmadali. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig ng mundo. Ang kailangan niya lang ay magsimula. Kahit isang maliit na hakbang lang. Basta may kasama itong katahimikan at pag-asa. Ang barong-barong ni Kulas ay maliit lamang. 4 na dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Isang bubong na yero na marahang kumakalansing kapag umuulan. At isang sahig na may ilang lumang tabla. Pero para kay Kulas, hindi ito basta tirahan. Para sa kanya, ang munting bahay na ito ay parang kaibigan. Yung tipong tahimik lang, pero laging nariyaan kapag kailangan mo. Tuwing umaga, dumadampi ang malamlam na liwanag sa loob at tila bumabati ang bahay ng magandang araw. Kulas. Kapag sinusuyod niya ng walis ang sahig, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga lumang tabla. Para bang kinukwento nila ang mga taon na pinagdaanan nila ng magkasama. Hindi perpekto ang bahay, pero sapat ito upang iparamdam kay Kulas na may espasyo siya sa mundong ito. Sa isang sulok, may maliit na estante kung saan nakalagay ang ilang lumang lata, 2 tabo, at ang maliit niyang alkansya, isang plastik na bote na dati ay lalagyan ng mantika. Dito niya inilalagay ang kaunting kita mula sa pagtulong sa kapitbahay. 5 piso mula sa pag-igib ng tubig, 10 piso mula sa paghatid ng gulay, o kahit baryang napulot sa palengke. Para kay Kulas, bawat tunog ng barya sa bote ay parang munting tapik sa balikat. Isang paalala na kahit mabagal, may nangyayari. Habang naglilinis siya ng estante, may simpleng saya sa kanyang dibdib. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil alam niyang unti-unti niyang pinaghahandaan ang pangarap niyang magkaroon ng maliit na tindahan. At sa katahimikan ng barong-barong, naririnig niya ang sarili niyang boses na madaling malunod sa ingay ng labas. Ang boses na nagsasabing, "Kaya mo yan," kahit dahan-dahan lang. Sa hapon naman, habang pumapasok ang malamyos na hangin mula sa bintana, humihiga si Kulas sa banig at tumitingala sa kisame. Pinapanood niya ang liwanag na nakikipagtaguan sa pagitan ng mga siwang ng bubong. Sa bawat kisap, para bang ipinapaalala ng bahay sa kanya na ang simpleng pamumuhay ay hindi hadlang sa pag-angat. Minsan, ito pa ang pinakamatibay na pundasyon. At doon, dahan-dahan tumitibay ang loob ni Kulas. Habang nakahiga sa kanyang munting tahanan, damang-daman niya ang payapang gabing may dalang pangako na balang araw, ang maliit na barong-barong na ito ay magiging saksi sa pag-angat na matagal na niyang pinapangarap. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Kulas sa pinakamaliit na kaya niyang gawin. Wala siyang malaking plano, wala ring mabigat na puhunan. Ang meron lang siya ay maliliit na hakbang na halos hindi napapansin ng kahit sino. Pero ramdam niya sa puso na iyon ang simula ng isang marahang pag-angat. Una niyang ginawa ang pag-aalaga ng ilang gulay sa likod ng bahay. May 3 talong, ilang pirasong okra, at munting taniman ng pechay.
Hindi ito marami, pero sapat na para magkaroon siya minsan ng sobrang ani na pwede niyang ibenta sa kapitbahay. Tuwing umaga, dinidiligan niya ang mga iyon at bawat pagtulo ng tubig sa lupa ay parang maliit na pag-usal ng pag-asa. Tahimik pero buhay. Kapag may nalalabi siyang gulay, dinadala niya ito sa bahay ni Aling Pina, ang matandang kapitbahay na laging nangangailangan ng sariwa para sa paninda niyang sopas. Kapalit ng ilang barya, ngiti at pasasalamat, nagiging mas magaang ang loob ni Kulas. Hindi malaking kita, pero malaking hakbang para sa kanya. May mga araw din na tinatawag siya ni Mang Rado para tumulong magbuhat ng kahoy. Minsan naman, pinag-iigib siya ng tubig sa poso ni Aling Mara. Wala pang isang oras ang trabaho, pero sapat na para kumalansing ang ilang pera sa bulsa niya. At sa tuwing ilalagay niya ang barya sa plastik na alkansya, parang naririnig niya ang marahang bulong ng hinaharap. Sige lang, Kulas. Unti-unti. Sa hapon, umuupo siya sa lumang upuang kawayan. Iniisip kung gaano karami ang naipon niya. Hindi pa ito sapat para magtayo ng tindahan, pero sapat para hindi siya sumuko. At sa bawat pag-iisip niya, hindi anxiety ang nararamdaman niya, kundi kalmadong pagpupursigi. Yung hindi nagmamadali, pero hindi rin humihinto. Minsan, tinatanong niya ang sarili, napapansin ba ng mundo ang ginagawa ko? Ngunit sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang mga dahon ng palay na sumasayaw sa hangin, napagtanto niya na hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nararamdaman niyang gumagalaw ang buhay niya kahit hindi ito maingay o mabilis. At kung may isang bagay na unti-unting natututunan ni Kulas, iyon ay ang katotohanang ang maliliit na hakbang, kapag pinagsama-sama, ay nagiging landas. Hindi kailangang makita agad ng iba. Hindi kailangang palakpakan. Sapat nang alam niyang may direksyon ang bawat pagdampot niya ng tabo, bawat pagtanim niya ng buto, at bawat paglagay niya ng barya sa alkansya. Sa katahimikan ng kanyang baryo, doon nagsisimula ang pag-angat na hindi man napapansin, pero tunay. At araw-araw, paunti-unti, dumarami. Isang umaga, mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Nagising si Kulas sa kakaibang pakiramdam. Hindi man ito excitement, pero may magaan na hangin na dumadampi sa kanyang dibdib. Ang sinag ng araw na pumapasok sa siwang ng bintana ay mas mainit, mas malambot, at parang may dalang pangakong hindi niya maipaliwanag. Tumayo siya, nag-init ng tubig, at habang inaantay kumulo ang takore, napansin niyang mas tahimik ang paligid. Hindi nakabibigat na katahimikan, kundi yung uri na nakakapayapa. Paglabas niya ng bahay, nakita niya si Aling Mara, ang matandang tinderang palaging maaga sa palengke. May dala itong 2 basket ng gulay at nakangiting kumaway sa kanya. Aba, Kulas, bungad nito. Pwede mo ba akong samahan ngayong umaga? May gusto akong ipakita sa iyo. Hindi nagtanong si Kulas. Sa halip, ngumiti lang siya at tumango. May kung anong tiwala siyang naramdaman, kahit hindi niya alam kung bakit. Habang naglalakad sila papunta sa palengke, marahan ng bawat hakbang. Nakakalat pa ang hamog sa damo at ang mga ibon ay nagliliparan sa ibabaw nila. Para bang ang buong baryo ay marahang humihikab, sabay sumasalubong sa bagong araw. Pagdating nila sa palengke, dinala siya ni Aling Mara sa isang bakanting mesa. Nasa gilid lang ng pwesto nito. Kulas, sabi ni Aling Mara, naisip ko, bakit hindi ka magsimulang magbenta rito? Kahit kaunting gulay muna, tuturuan kita kung paano ginagawa ng mga tindera dito.
Natigilan si Kulas. Hindi niya agad alam ang isasagot. Para sa kanya, ang palengke ay mundo ng mas maiingay at mas masisiglang tao. Pero habang tinitingnan niya ang bakanting mesa, may kakaibang init na sumulpot sa dibdib niya. Init na hindi nagmamadali, pero nagtutulak sa kanya pasulong. Hindi ko alam kung kaya ko, mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti si Aling Mara, yung ngiting may kasamang tiwala. Kulas, hindi naman kailangan agad-agad. Magsimula ka lang, dahan-dahan, katulad ng lagi mong ginagawa. At doon, sa simpleng umagang iyon, nang may liwanag na pumupuno sa paligid at may hangin na parang nagbubulong ng kaya mo yan, naramdaman ni Kulas na may bagong daan siyang pwedeng tahakin. Hindi ito malaki, hindi ito magarbo, pero sapat para maramdaman niyang unti-unti may nagbubukas na pinto sa buhay niya. At sa paglubog ng araw mamaya, alam niyang may babalikan siyang panibagong pag-asa. Isang umagang nagbigay sa kanya ng liwanag na hindi niya alam na kailangan pala niya. Makalipas ang ilang araw mula nang ialok ni Aling Mara ang bakanting mesa, nagpasya si Kulas na subukan. Hindi ito madali para sa kanya. Hindi dahil mahirap magbenta, kundi dahil hindi siya sanay na nasa gitna ng mga tao. Pero sa puso niya, ramdam niyang dapat na siyang gumawa ng bagong hakbang. Hindi man malaki, pero sapat para ipagpatuloy ang tahimik niyang pag-angat. Maaga siyang nagising. Inipon niya ang mga kaunting gulay mula sa taniman niya. Ilang kumpol ng pechay, 3 talong, 4 na okra, at konting sili. Maunti lang, pero malinis at sariwa. Inilagay niya ang mga ito sa lumang bayong na pagmamay-ari pa ng kanyang ina. Habang naglalakad papunta sa palengke, ramdam niya ang kabang hindi niya maipaliwanag. Pero kasabay nito, ang kakaibang gaan ng loob. Pagdating niya, sinalubong siya ni Aling Mara. Ayan ka pala, Kulas. Handang-handa ka na. Bungad nito habang inaayos ang sarili niyang paninda. Tahimik nang umiti si Kulas. Kaunti lang po ang dala ko. Nahihiya niyang sagot. Hindi mahalaga kung kaunti, sagot ni Aling Mara. Ang mahalaga, nagsimula ka. Inilatag ni Kulas ang mga gulay sa mesa. Inayos niya ito ng mahinahon, hindi mabilis, hindi rin magulo. Gusto niyang maaliwalas tingnan, kahit simple lang. Ang mga unang dumaan ay ngumiti lamang sa kanya, tanong ng presyo, pero hindi agad bumili. Hindi nasaktan ang loob niya. Alam niya na ganun talaga sa simula. Kailangan munang makita ka. Maya-maya, lumapit ang isang ale. Iho, magkano ang pechay mo? Sa mahinahong tono, sagot niya. 10 piso po ang isang bungkus. Ngumiti ang ale. Mukhang sariwa. Sige, 2. Sa unang beses, may barya siyang pinakawalan mula sa kamay ng iba, patungo sa palad niya. Maliliit na tunog, pero napakalakas ng dating sa puso ni Kulas. Parang narinig niya ang pag-angat ng sariling tiwala niya sa sarili. Habang tumatagal ang umaga, may ilan pang bumili. Hindi marami, hindi rin madalas, pero sapat upang mapuno ang kanyang munting puso ng pasasalamat. Sa bawat taong humihinto sa mesa niya, even kung tanong lang ang itinatanong, pakiramdam niya ay nagiging mas totoo ang pangarap niya. Pag-uwi niya, halos kalahati ng paninda niya ang nabenta. Nang ilagay niya ang kinita sa kanyang plastic na alkansya, mas magaan ang tunog ng barya. Hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa kahulugan. At sa gabing iyon, habang nakaupo sa lumang upuang kawayan, napangiti si Kulas. Hindi niya kailangan ng malaking tindahan para sabihing umaangat siya. Sapat na ang munting mesa,
at ang pusong handang magtiwala sa maliliit na simula. Sa bawat pagtatapos ng araw, kapag tahimik na ang buong baryo at ang ilaw mula sa mga bahay ay nagiging maliliit na bituin sa lupa, umuupo si Kulas sa kanyang lumang upuang kawayan. Ito ang paborito niyang bahagi ng araw, ang mga gabi ng katahimikan kung saan walang kailangang habulin, walang kailangang patunayan, at ang tanging natitira ay ang banayad na paghinga ng mundo. Sa tabi niya, nakapatong ang plastik na alkansya. Hindi ito puno, hindi rin halos kalahati, pero sa tuwing umuugong ang mga barya sa loob nito, parang naririnig niya ang bawat munting tagumpay na naipon niya. Hindi man ito malalaking kwento ng buhay, pero ang bawat piso ay simbolo ng pagbangon. At sa bawat gabi, bago matulog, pinapasalamatan niya ang mga ito. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng pinaghirapan. Minsan, kumakain siya ng simpleng hapunan, kanin at pritong itlog, o sabaw na may kaunting gulay. Tahimik lang ang pagkain niya, pero puno ng pagninilay. Iniisip niya kung paano siya nag-umpisa sa wala, kung paano niya hinaharap ang bawat araw ng hindi nagrereklamo, at kung paano siya tinutulungan ng mga taong nakapaligid sa kanya kahit sa maliliit na paraan. Sa bawat kagat niya, para bang may kasabay na munting pasasalamat sa buhay. Kapag malamig ang hangin, lumalabas siya sa bakuran. Tinitingnan niya ang langit, madilim, tahimik, malawak. Ang mga bituin ay tila nagikislapan para sa kanya. At sa bawat pagtingala niya, may mumunting lakas na napupuno ang dibdib niya. Salamat, bulong niya sa gabi. Isang payak ngunit taus-pusong panalangin. May mga gabing pagod siya, lalo na kung mahaba ang oras sa palengke o mabigat ang trabaho sa umaga. Pero kahit ganoon, hindi nawawala ang kapayapaan sa kanyang paligid. Para bang binabalot siya ng katahimikan, sinasabing tama ang ginagawa mo. Kulas, ipagpatuloy mo lang. Sa mga gabing iyon, unti-unti niyang napapansin na ang pag-angat ay hindi laging maingay. Hindi ito laging punong-puno ng malalaking balita o malalakas na papuri. Minsan, ito'y isang simpleng gabi kung saan nararamdaman mong may nagbago sa loob mo, kahit kaunti lang. At habang pumipikit si Kulas, nakahiga sa kanyang payak na banig, dala-dala niya ang isang tahimik na kasiyahan. Isang pakiramdam na nagsasabing kahit mabagal ang bawat hakbang, umaangat siya sa paraan na hindi kailanman kumakalaban sa kapayapaan ng kanyang puso. At sa kinabukasan, handa na naman siyang magpatuloy. Dahan-dahan, pero buo ang loob. Makalipas ang ilang linggo, hindi man napapansin ng karamihan, nagsimulang magbago ang ritmo ng buhay ni Kulas. Hindi ito biglaan, walang malaking ingay, walang paputok, walang anunsyo. Pero sa bawat araw na lumilipas, may mga munting pagbabago na dahan-dahang bumubuo sa isang mas malaking larawan. Una niyang napansin ang pagdami ng mga suki. May mga nanay na dumaraan tuwing umaga para bumili ng pechay. May mga estudyanteng humihingi ng okra para sa assignment sa pagluluto. At may ilang tindera sa palengke na kumukuha ng gulay mula sa kanya. Dahil mura at sariwa, hindi niya ito hinabol. Hindi niya ito inangkin. Basta dumating na lang sila. Katulad ng pagdating ng liwanag tuwing umaga, tahimik pero tiyak. Sa bahay, napansin niyang mas mabilis mapuno ang plastik na alkansya. Kapag inalog niya ang mga baryang kinita, mas may tunog, mas may bigat. Hindi dahil mayaman na siya, kundi dahil mas kumikilos na ang pangarap niya. Minsan, hawak niya ang bote,
At ngumiti siya ng mag-isa, hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang bawat barya ay kuwentong pinaghirapan niya. Pati ang kanyang taniman ay tila sumasabay sa pag-angat niya. Mas malalim ang berde ng mga dahon ng pechay, mas malalaki ang bunga ng talong, at mas masigla ang munting okra. Para bang ang lupa mismo ay nakikisaya sa pag-uusad ng buhay ni Kulas. Sa bawat pagdilig niya, nagpapasalamat siya, hindi sa sariling sipag lang, kundi sa biyayang ipinahiram sa kanya ng kalikasan. Maging ang mga kapitbahay ay napapansin na rin ang kaunting glow sa mukha ni Kulas. Parang mas magaan ka ngayon, sabi ni Mang Rado. Ngumiti lang si Kulas dahil hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi niya masabi kung ito ba'y kasiyahan, pag-asa, o simpleng kapayapaan. Ang alam lang niya, iba ang mundo kapag may ginagawa kang may direksyon. At sa bawat gabi, habang nakaupo sa upuang kawayan, minsan napapaisip siya, bakit nga ba hindi ko agad nakita ang pag-angat ko? At doon niya naunawaan, hindi kailangan maging malaki ang progreso para masabing umaangat ka. Minsan, ito ay simpleng araw na hindi ka sumuko. Isang umagang gumising ka ulit. Isang hapon na tinulungan po ang sarili mo ng kahit kaunti. Ang pag-angat ni Kulas ay hindi kasing ingay ng mundong naghahanap ng instant na tagumpay. Ito'y isang malumanay na pag-usad, mahina ngunit matatag, mabagal ngunit totoo. At sa mga sandaling iyon, alam niyang kahit hindi halata sa iba, tuloy-tuloy ang akyat niya. At iyon ang pinakamahalaga. Dumating ang isang umaga na kakaiba ang pakiramdam ni Kulas. Pagmulat pa lang ng kanyang mga mata, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na dahan-dahang pumapasok sa bintana. Hindi ito tulad ng dati na pagbangon pa lang niya ay may kaba, may tanong, o may bigat na bumabalot sa dibdib niya. Ngayong araw, iba, tahimik, magaan. Parang may kung anong pumihit sa loob niya at bigla na lang naging payapa ang lahat. Umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa paligid ng kanyang maliit, ngunit maaliwalas na kwarto. Napansin niyang wala siyang iniisip na dapat habulin, ayusin, o pag-alalahanin. Hindi dahil wala siyang problema, nandiyan pa rin ang mga iyon. Pero ngayong araw, hindi na ito mabigat. Hindi na siya natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Para bang tinanggap na niya ang katotohanan na hindi niya kontrolado ang lahat at ayos lang iyon. Habang nagtitimpla siya ng mainit na tsokolate, pinakinggan niya ang mahinang lagaslas ng mga dahon sa labas. May kasama itong simpleng himig na nakapagpapagaan ng loob. Umupo siya sa maliit na mesa kung saan madalas siyang nag-iisip ng malalim. Pero ngayon, wala siyang kailangang buuin o isipin. Pinakiramdaman niya lang ang kasalukuyan, ang init ng tasa sa kanyang mga palad, ang amoy ng tsokolate, at ang katahimikan ng umaga. Naisip niya, siguro ito ang sinasabi nilang tunay na kapayapaan. Kapag hindi na pakiramdam mo, ay hinahabol ka ng mundo. Habang unti-unting nauubos ang laman ng kanyang tasa, napangiti siya nang hindi sinasadya. Matagal na panahon na mula nang huli siyang ngumiti ng ganito. Yung hindi pilit, hindi dahil kailangan, kundi dahil tunay niyang naramdaman ang kagaanan. At doon niya napagtanto, minsan, hindi mo kailangang maabot ang lahat ng pangarap mo para maging panatag. Minsan, sapat na yung tinanggap mo ang sarili mo. Sapat na yung alam mong may ginagawa kang mabuti araw-araw. At sapat na yung natutunan mong huminga ng malalim nang hindi ka natatakot sa bukas. Sa araw na iyon, alam ni Kulas
na nagsisimula na ang isang bagong bahagi ng kanyang buhay. Isang bahagi na mas tahimik, mas payapa, at mas totoo. Habang unti-unting bumababa ang araw at lumalamig ang simoy ng hangin, naramdaman ni Kulas ang isang banayad na haplos ng gabi na tila nagsasabing, "Tama na muna, magpahinga ka." Sa katahimikan ng dapit hapon, napangiti siya habang pinagmamasdan ang mga kumikislap na bituin na isa-isang sumisilip sa langit. Parang may bawat isa ay may sariling lihim na paalala na kahit gaano kagulo ang mundo sa araw-araw, may sandaling ganito na nagbibigay lakas at kapanatagan. Huminga siya ng malalim, ramdam ang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay may gumagabay sa kanya. Isang paalala na hindi siya kailanman nag-iisa. Kaya bago siya pumikit, bumulong siya ng marahan, "Salamat gabi." At sa tulong ng gumagabay na hangin, dahan-dahan siyang dinala sa isang mahimbing at payapang pagtulog. Magandang gabi.